ng iyong habang pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habang pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalaba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at halimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga.
Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay, aking iniibis. Ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang buong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga iskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng iskriba. "Totoo ang sinabi ninyo.
Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Ngayon, araw ng Biyernes, at para sa atin, mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, ito ay araw din ng ating debosyon sa Kanya. Kaya ang iba sa atin ay galing pa ng iba't ibang lugar, nagpupunta sa Quiapo, nagdadasal, nagdidibusyon, nagsisimba at tumatanggap ng Eucharistia. At maganda rin sa ating Ebanghelyo, paalala sa atin na ang dibusyon din sana natin sa Poong Nazareno ay ang pagsasabuhay ng mga utos ni Jesus. Hindi ba? Iniisip kasi kagad natin, ay, nagdidibusyon ako sa Poong Nazareno. Humawak ako sa imahe niya. Nagpunta ako ng Quiapo. Naka-t-shirt ako ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Yun na ba ang dibusyon? Malapit na yung mahal na araw. Magpuprosesyon ng Biyernes Santo. Pupunta rito. Yun na ba ang dibusyon? Hayaan niyo minsan pag-iisipin ko kayo, ha? Kasi maganda pag nag-iisip tayo para mas lumalim. Hayaan niyo minsan hamunin ko kayo para mas lumalim tayo. So, bakit ba natin ginagawa ang lahat ng ito? Bakit tayo nagpupunta rito sa Quiapo? Ba't ka pupunta rito sa Quiapo? Ang init-init, makikipagsiksikan ka pa. Lalo na, summer na daw. Hindi na kaya ng 3 helicopter natin. Nagpapaypay pa rin kayo. 3 helicopter natin, mainit pa rin yung hangin. Pero bakit mo gagawin yon? Bakit mo titiisin yon? Bakit nga ba? Magandang paalala sa atin, ng ating ebanghelyo, na ang lahat sana ng gawain natin ay nakapaloob sa pagsasabuhay ng pinakamahalagang utos. At ito ang tinanong ng isang iskriba kay Jesus. Ano ang pinakamahalagang utos? At paano sinimulan ni Jesus ang sagot niya? Babasahin ko, ha? Ang sagot, paano sinimulan ni Jesus? Ito sabi niya, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Yun yung introduction niya. At tama nga naman, pag susunod ka sa utos, anong kailangan mo? Makinig. Paano ka naman susunod sa utos kung hindi ka marunong makinig? Pag sinabi sa iyo, dito sa may kaliwa, ikaw naman, hindi ka nakikinig, dumiretso ka. May magtatanong ka, saan ho ang papunta ng ganito? Sasabihan ka nung bibigyan ng instruction, sa may pangalawang kanto, kumaliwa ka. Yun na yun, sa bandang kanan mo. Kung hindi ka marunong makinig, anong gagawin mo? Palagay ko, diretso ko to eh. Diretso ko na lang, feel ko, diretso eh. Diretso mo. Naligaw ka. Kaya maganda paalala sa atin, sa pagsasabuhay ng mga utos ni Jesus, kailangan marunong munang makinig.
Pero magandang tanong, sino ang pinakikinggan mo? Yan. Ang tinig ba at aral at turo ng Diyos? O yung sarili mong boses ang mas gusto mong pakinggan? Ito debosyon ko, wag niyo ako pakialaman. Ako bahala sa buhay ko, ito debosyon ko. Kunyari, halimbawa, wag na tayong lumayo. Sinasabi natin, kapag lalabas ang Nazareno, humawak na lang tayo sa lubid. Sumunod tayo sa mga alituntunin. Hanggat maaari, wag na tayong sumampa. Iba naman, debosyon ko to eh. Sige. Nakikinig ba talaga tayo? O yung sarili nating boses ang gusto natin pakinggan? Di ba? Nakikinig ba talaga tayo? O yung mas gusto natin, ito gusto ko eh. Ito nakasanayan ko eh. Whose voice are you willing to listen to? Baka sarili kasing boses na lang natin ang gusto natin pakinggan. At magandang paalala sa atin, no? Sinasabi ni Jesus, pakinggan mo, Israel, ang iyong Diyos. Listen to Him. At ang tinig ng simbahan, hindi ba ito rin ay sinasabi natin, ang tinig ng Diyos para sa atin? Dahil sa pamumuno ng simbahan, isa lang din naman ang gusto ng simbahan para sa atin. Pakinggan ang tinig ng Diyos, akayin tayo palapit sa Diyos. Kasama nating kalakbay na mula sa pakikinig, tutungo tayo sa anong sinabi ni Jesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at ng buong lakas. Sa madaling sabi, sinasabi ni Jesus, ibigin mo siya ng buong buo. Hindi iniibig mo lang ang Diyos pag masaya. Pero pag may problema na, uwian na. Pag may problema na, nagagalit ka na sa Diyos. Kung iniibig mo ang Diyos, buong buo, ikaw na ikaw. Hindi pag may kailangan ka lang din. Baka kasi minsan, mahal natin ang Diyos, pag may kailangan tayo sa Kanya. Pero pag masaya naman, namumuhay sa kasalanan, walang pakialam. Pero pag may problema dumating, ayun, nagdadasal bigla. The Lord is challenging us through His gospel today. Kung nagmamahal tayo sa Diyos, lagi-lagi, araw-araw, sa kasikatan ng araw ng buhay natin, o kahit sa mga unos ng buhay natin, minamahal natin ang Diyos. Hindi lang pag Kwaresma, hindi lang pag magmamahal na araw, mahal natin ang Diyos. Hindi lang kapag magpipista ng Nazareno, doon natin minamahal ang Diyos. Hindi lang pag magbabagong taon o Pasko, araw-araw. Lagi, deboto tayo kahit saan. Di ba? Dahil pinakikinggan natin ang kanyang salita. Wala ka ng ibang pupuntahan. Kung babalikan natin ang ebanghelyo ho ni San Juan, nung si Jesus ay nagpapahayag sa kanyang mga tagasunod na, ako ang tinapay ng buhay. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung babalikan natin ang ebanghelyo ni Juan, pagkatapos ng pagpapahayag ni Jesus na yon, iba sa mga alagad niya at tagasunod, ang sinabi nila, hindi namin matanggap at mahirap ang mga turo na ito. Hindi namin kayang tanggapin to. At sila'y isa-isang nag-alisan. Tumingin si Jesus kina Pedro at sa 12 at tinanong niya, kayo din ba? Aalis din ba kayo?
At anong sagot ni Pedro? Panginoon, saan pa ho kami pupunta? Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay. Kaya minamahal natin si Jesus dahil sa Kanya natin natagpuan ang salita na nagbibigay buhay sa atin. At dahil natamasa natin ito kay Jesus, siya na minamahal natin na buong buo, ang pagmamahal din natin sa Diyos, hindi na natiling akin lamang. Hindi ako at ang Diyos lamang, kundi magandang makita na bilang isang pamayan ng Kristiyano, magkakasama tayo naglalakbay at nagmamalasakitan tayo sa bawat isa. Hindi ho nagsasakitan ha, nagmamalasakitan. Malasakit ang puhunan. Baka sabihin niyo, sabi ni Father, magsakitan daw tayo. Hindi ho yun ha. Malasakit ang puhunan ng bawat Kristiyano. Bakit? Dahil naramdaman natin ang pag-ibig sa Diyos. Because I experience God's love, I am also challenged to love my neighbor as I love myself. Diba ito sabi ni Jesus? Kung titingnan nga natin, sobra ang sagot ni Jesus eh. Ang tanong lang naman sa kanya, ano ang pinakamahalagang utos? Anong sinagot niya? Mahalin mo ang Diyos na buong iyong isip, puso at kaluluwa? Pero may bonus ang sagot ni Jesus. Ito naman ang pangalawa. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Dahil ang pagmamahal natin sa Diyos ay nagkakaroon ng bunga at nagiging buo sa ating pagmamahal sa kapwa natin. Diba, mababasa natin sa mga sulat ni San Juan, kung sino ang nagsasabi na mahal ko ang Diyos, pero may puot naman siya sa kapwa niya, ay sabi ni San Juan, sinungaling. Bakit ka mo? Sabi niya. Sabi ni San Juan, sapagkat ang nagsasabi, na mahal ko, paano nga namang mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, pero ang kapwa mong nakikita mo, hindi mo minamahal. O kaya yun? Kaya maganda sana sa atin, bunga ng debosyon natin, ay marunong tayong magmalasakit sa kapwa natin. Bunga ng pagmamahal natin sa Diyos, marunong tayong umunawa at maging mabuti sa kapwa natin. Ito ang imbitasyon sa atin ng Diyos ngayon. Ang kahandang makinig at bunga ng pakikinig natin sa Kanyang salita, minamahal natin siya buong buo, araw-araw, buong buhay natin. At dahil ang Diyos ang mahalaga sa buhay natin, nagpapakita tayo ng malasakit sa kapwa natin. Dahil ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lang para sa akin, kundi sana ang pagmamahal din ng Diyos na aking naramdaman ay ipadama ko din sa kapwa ko. At sana maging hamon sa atin ito bilang mga deboto at nagmamahal sa poong Nazareno, bunga ng debosyon, handang makinig, mahalin ang Diyos ng buo, mahalin ang kapwa, gaya ng ating sarili. Kung ganito ang gagawin natin, lumalago tayo tungo sa daan ng kabanalan at tayo ay nagiging tunay na deboto ng poong Nazareno. Buo ang pagmamahal, tunay ang pagmamahal, tunay ang debosyon. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ang kanyang
ng kanyang pag-ibig, ang lahat at ang kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat tao. Ang ating itugon, Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitumuhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating yumaong mga mahal sa buhay, naway ihatid ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa nang walang hanggang katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapatin yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinilaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain naming ito at kami laging dulutan nito ng pagliligtas mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat sa aming inihahain ngayon sa iyong habag. Ang iyong anak na ay ulirang nagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap.
upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami mahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalabas sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ng Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa panampari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, sa puso ko'y iturong mo, dunong ng puso mo. Pusong dalisay, likhain mo sa'kin, sangdiwang matatag sa puso ko'y ihain, sa piling mo sa tuwi na ako'y ilahi. Diwa mong banal, huwag mong ipagkait. Panginoon, sa puso ko'y iturong mo, dunong ng puso mo. Puso'y gawaran ng kaligtasan, patibayin sa akin tapat na kalooban. Landas mo ay aking ihahayag, may sala sa'yo ay mapapanatag. Panginoon, sa puso ko'y iturong mo, dunong ng puso mo. Mag-alay man ako, susunuging handog, sa iyong dambanay di ka lugod-lugod. Pusong nagsisisi, tanging tapat sa'yo, pusong nagmamahal, pusong laan sa'yo. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo, dunong ng puso mo, dunong ng puso mo.
Ang Nazarene Catholic School, ang paralan ng Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok sa grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari po mag-enroll ng libre at walang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyonal, financial, diskwento at scholarship, maaari kayo mag-message sa Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakigusapan ng lahat ng tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsilod po ang lahat. Panalangin sa mahal pong Jesus Nazareno. Mahal pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Pinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Pinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, namin tunay na tahanan, kung saan nag-ahari ka sa kalwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan, upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang, ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo mga kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ito mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintunho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.